Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Dario Borge at ako ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil nabigyan na naman po ako ng pagkakataon na mag-share dito sa online daily devotion ng Central United Methodist Church. At ako ay nagpapasalamat din sa inyo dahil ako ay sinasamahan nyo ngayon dito sa umagang to, July 1, 2020. Now, I will share to you coming from Genesis chapter 24 verses 58 to 67. Ang sinasabi rito, so they called Rebekah, "Are you willing to go with this man?" They asked her and she replied, "Yes, I will go." So they said goodbye to Rebekah and sent her away with Abraham's servant and his men. The woman who had been Rebekah's childhood nurse went along with her. They gave her this blessing as she parted. "Our sister, may you become the mother of many millions. May your descendants be strong and conquer the cities of their enemies." Then Rebekah and her servant girls mounted the camels and followed the man. So Abraham's servant took Rebekah and went on his way. Meanwhile, Isaac, whom was in Negev, had returned from Bir Lahai-roi. One evening, as he was walking and meditating in the fields, he looked up and saw the camels coming. When Rebekah looked up and saw Isaac, she quickly dismounted from her camel. "Who is that man walking through the fields to meet us?" she asked the servant, and he replied, "It is my master." So Rebekah covered her face with her veil. Then the servant told Isaac everything he had done. And Isaac brought Rebekah into his mother Sarah's tent, and she became his wife. He loved her deeply, and she was a special comfort to him after the death of his mother. Now, listening to this, understanding and listening to these verses I read to you, parang it seems that hindi related sa pandemic situation yan. But on the other hand, it also reminds us that let us not forget our loved ones, especially our spouse, wife, husbands, na despite the pandemic we have, the love should be maintained sa bahay natin. Now, if you look at the chapter I read to you is from 58 to 67. Napakahaba ho nitong chapter na to. Imagine 1 to 67. If we will try to categorize the whole chapter into 4 categories actually, the first category actually tells us about the mission to find a bride for the son of Abraham, si Isaac. Yung next portion naman, the second category is what would be the ideal wife for Isaac. And the third is yung proposal dun sa mapipiling asawa ni Isaac. At yung huli, yung binasa ko sa inyo. Ngayon, on the first category, the first part is the mission to find a wife for Isaac. Siyempre, merong kasunduan, meron inutusan si Abraham, yung kanyang pinaka-servant. Kasi nalulungkot kasi si Isaac dahil nung pagkamatay nung asawa ni Abraham na si Sarah, mother ni Isaac, it's about time that Isaac should find a wife. Dahil si Isaac ang magiging tagapagmana. So kailangan siguro may asawa rin si Isaac. So ang kasunduan is tinawag niya ang pinaka-senior niyang servant na si Eleazar, na ito ang isumpa mo sa akin. Pumunta ka sa lugar ng aking mga ninuno, doon sa city of Nahor, at ihanap mo si Isaac ng asawa, preferably dapat galing sa mga pamilya ko. So in other words, distant relative dapat. At pangalawa, hindi dapat si Isaac pupunta doon para i-meet ang kanyang mapapangasawa. Yun ang kasunduan. Ngunit itong servant niya, medyo nagtanong, paano kung ayaw sumama ng asawang yung babaeng mapili ko para kay Isaac dito sa ating lugar? Anong gagawin ko? Hindi. Magdadasal ako at
ipapasama kita sa anghel ng Panginoon para matupad ang iyong misyon. Yun ang unang category ng nitong chapter to. Ihanap siya ng asawa sa lugar ng mga ninuno ni Abraham. Bakit? Dahil ayaw ni Abraham ang mga babae dito sa Canaan na kung saan sila nakatira ngayon. Dahil ang mga babae dito sa Canaan ay hindi naniniwala sa Diyos. Siyempre, tama lang si Abraham. I want to protect my family. It continues the faith to be consistent and to keep on believing with our God. Yan ang gusto niya para ma-maintain ang good relationship ng kanyang pamilya, kanyang relationship sa Panginoon. Siyempre, ayaw niya yung nangyari kay King Solomon na nakapag-asawa na hindi naniniwala sa Diyos niya. Ayan, hindi magandang resulta ng kanilang relasyon. Ngayon, ang pangalawang portion nitong chapter na to is namumroblema si Eleazar, paano ba siya makakapili ng magiging asawa ni Isaac? So nagdasal siya, humingi siya ng guidance sa Panginoon at sinabi niya, habang naglalakbay siya, isipin mo 800 kilometers away from Canaan to city of Nahor. Para ka nang galing Bicol hanggang papunta ka Ilocos noon. Ganun kalayo yun. So on his way, he was thinking. Eleazar was thinking until he reached the destination doon sa city of Nahor. Ang tawag doon, Ur of the Chaldees. Doon ang mga ninuno at doon lumaki si Abraham. Yung city of Nahor. At siya ay nagdasal at tumigil sa isang balon at doon siya nagdasal at sinabi niya, umiling siya sa Panginoon, kung sino man lang ang babaeng mag-igib dito sa balon na to at binigyan ako ng inumin at sa kanyang mga alagang camel, malamang siya na ang mapipili ko para sa aking master na si Isaac. Ngunit hindi pa siya tapos magdasal, may babae nang biglang lumitaw. At may dalang pitcher o banga para lagyan ng tubig, papunta na sa balon. At siya'y nagulat at parang kinakausap na siya ng Panginoon. Talagang ginaguide talaga siya ng Panginoon. Nung nagigib yung babae at pinagmamasdan ni Eleazar, at nung natapos magigib ang babae, humingi siya ng tubig at binigyan naman ng babae si Eleazar ng tubig. At sa gulat na lang ni Eleazar, bigla na lang nag-alok itong babae na papainumin ko rin ang yung 10 alagang camel. At doon siya nagulat. Imagine 10 camels. Ilang oras mo bago matapos painumin yung camels na yun? Siguro mga 1 oras minimum yun. Kasi igib ng igib. Alam mo naman camels, malakas uminom yun. So sabihin natin, may 1 oras ba? Talagang nagulat na surprise si Eleazar sa sipag nitong babae at kinausap niya, ano ba ang pangalan mo? Pangalan ko Rebecca. At sino ang tatay mo? Sino ang nanay mo? Sabi niya, ang tatay niya si Bethuel. Si Bethuel ay actually, nalaman niya, anak ng kapatid ni Abraham na si Nahor. Kaya city of Nahor, ang city of Nahor ay napangalan doon sa grandfather nila na Nahor din ang pangalan. At ang kapatid ni Abraham ay Nahor din ang pangalan. So malamang, tama nga si Abraham, tama ito ang babaeng mapipili ko. Kamag-anak, dapat distant relative. So, maintain ang relationship nila sa paniniwala nila sa Diyos. So, sinabi ng babae, ang nanay ko naman si Milka, na ang asawa ng kanyang tatay na si Bethuel at ang kanyang lolo ay si Nahor. So madalit sabi, apo si Rebecca ng kapatid ni Abraham. So natuwa si Eleazar at binigyan ng ginto
na bracelet at 2 bracelet na ginto at nose ring yung dito, yung pampaganda. Si Rebecca ay isang napakagandang babae. Sinasabi din sa Biblia na very beautiful. Pag sinabing very beautiful ka, ay talagang napakaganda ka. Ilan din mga babae sinabi ng very beautiful. Pag sinabing very beautiful sa Biblia, ay talagang napakagandang babae yun. Ganon ang description kay Rebecca. At nung nabigyan ginto ng alahas si Rebecca, nagtumakbo siya pauwi. At pinagmalaki niya na meron siyang kausap na tao, binigyan siya ng alahas at humihingi rin ng hihiling ng matutulugan. Nung narinig ng kapatid niya si Laban, na kapatid ni Rebecca, biglang, alam mo si Laban madaling masilaw sa mga ganyan. Opportunista kung tawagin. Mapapakinabangan ko itong mamang to. So si Laban lumabas at in-entertain niya si Eleazar. At sabi ni Eleazar, meron ka matutulugan at dito ka muna. Yung mga camel mo papagpahingay mo, i-unload mo lahat ng gamit. At doon. At siyempre nasilaw, siguro ina-expect nila Eleazar at ang kanyang ama, si Bethuel, ang pamilya ni Rebecca, mabibigyan tayo nito. So naghanda na rin ang hapunan ang pamilya ni Rebecca para sa lalaki na si Eleazar. Ngunit, sabi ni Eleazar, hindi ako sasabay sa inyo ng hapunan hanggat hindi ko sasabihin sa inyo ang aking misyon. Ang aking misyon ay hihanap ko ng asawa ang aking master na si Rebecca at ang aking master na si Isaac at ang napili ko ang iyong anak na si Rebecca. Kapatid, sabi, to make the story short, tinanggap naman ni Rebecca ang alok na magiging asawa siya ni Isaac. At siyempre, dahil doon, lalong binigyan ng alahas si Rebecca, maraming at damit at mga iba-ibang alahas, ginto, silver, at binigyan din ng buong pamilya as part of ng panahon kasi dowry. May dowry rin doon sa pamilya ng babae, binibigyan ng dowry ng bridegroom di ba? So ayun. At kumain sila, nagsayangan sila ng gabi yun. Kinabukasan gusto nang bumalik ni Eleazar at para i-alok na si Rebecca kay Isaac. Ngunit tumanggi muna ang panandalian ang pamilya ni Rebecca. Wag muna. 10 araw na lang muna. Pag-stay muna bago siya sumama sa iyo. Sabi naman ni Eleazar, ang kanyang servant, huwag niyo naman akong pahirapan. Mission ho to para sa master ko at meron kaming kasunduan na pagbalik ko meron akong may alok na asawa para sa kanyang anak na si Isaac. O sige, sabi nung magulang ni Rebecca, tawagin natin si Rebecca kung papayag siya. Nung tinawag si Rebecca at tinanong, sasama ka ba dito sa lalaking to, si Eleazar, at para mamit mo maging asawa mo na anak ng aking kapatid na si Abraham. Hindi nagdalawang isip si Rebecca, umuo. At sa ganong sitwasyon, siya'y sumama kasama ang kanyang katulong at doon. At yung last portion nitong aking chapter ito, yung binasa ko sa inyo na nagtagpo yung dalawa. Doon sa sinasabi na sa 63, one evening as he was walking and meditating in the fields, he looked up and saw the camels coming. Meaning, ayan na, parating na si Eleazar saka si Rebecca. Nakita niya, ito na yung grupo, mga camels. Kaya rin pumayag ang pamilya ni Rebecca. Sinabi rin, pinagmayabang din siyempre ni Eleazar ang kinatatayuan ni Abraham. Si Abraham ay isang mayaman na tao.
maraming alagang hayop, maraming ginto, malaki ang property sa Canaan. At siyempre, yun din yung mga sales stock ni Elsa, kaya madali na pumayag yung yung pamilya ni Rebecca. Ayun, may sinasabi rito doon sa 64, when Rebecca looked up and saw Isaac, she quickly dismounted from her camel. Who is that man walking through the fields to meet us? She asked the servant, and he replied, it is my master. So Rebecca covered her face with her veil. Yung pagko-cover ng veil, yun respect ng babae yun. Respeto yun it's a gesture of showing respect ganun sa Middle East, di ba? Then the servant told Isaac everything he had done. And Isaac brought Rebekah into his mother Sarah's tent, and she became his wife. He loved her deeply, and she was a special comfort to him after the death of his mother. Dito sa story na to, makikita mo, it reminds us about love in times of pandemic. Diba? Huwag na lang tayo puro pandemic. This is one of the best love stories in the Bible. Ang magandang love story nito, Isaac and Rebecca. Ngunit meron din tayong natutunan dito yung maintaining the faith within the family. Gusto ni Abraham na ang family niya talagang naniniwala sa Panginoon. Ayaw niya mahaluan ng unbeliever. Yan ang mission. Ang natutunan din natin dito yung obedience ng servant who perfectly followed the instruction of his master. Ang maganda dito kay Eleazar, wala siyang sinasabi para sa kanya. Kung ano yung hiling, yan ang gusto ng master ko, yan ang gusto ng master ko. It shows his loyalty to Abraham. Yan ang well-trusted na hindi niya tinraidor ang kanyang master na si Abraham. At pangatlo yung prayer Nagdasal talaga si Eleazar kung ano. Wala naman instruction na ano yung ideal woman na sinabi si Abraham kung ano basta ang gusto ni Abraham naniniwala sa Diyos. Yun ang gusto niya at kailangan hindi manggagaling sa Canaan doon sa ninuno niya. Talagang tumulong ang Panginoon doon sa hiling ni Eleazar na kailangan yung babae magbibigay sa kanya ng tubig, yun ang pipiliin niya at sa kanyang mga camels. So yun ang pipiliin niyang babae para kay asawa, para kay Isaac. Ngunit hindi mo alam na napakaganda pa lang pinili ng Panginoon para kay Isaac. Doon sa hiling ng prayer doon sa prayer ni Isaac, yung tubig lang, pero mas higit pa pala ang binigay ng Panginoon kay Isaac. Hindi lang masipag, sobrang ganda pa. Yan ang sinasabi rito. Pag sinabing very beautiful ka sa Biblia, a beautiful woman and description siya, sa totoong buhay, maganda ka talaga. Yun ang ibig sabihin sa Bible. So si Rebecca is described as a very beautiful woman. Linaw yun. At dito naman, nakikita rin natin na nako-compare din si Isaac kay Jesus at si Rebecca sa church. Kasi si Isaac, mahal na mahal niya si Rebecca. Si Jesus, mahal na mahal niya rin ang simbahan, mga tao. Ang maganda rin dito, they were chosen to get married before they knew it. Ibig mo, talagang sila talaga it's really an internal arrangement. Parang yan, hindi kagustuhan ng Panginoon to Hindi lang basta kagustuhan nila, meaning they have not met before. Talaga nung nagkita sila, parang ito na
Yan po yun eh. It's the same. It's the same with our belief. Rebecca and Isaac were introduced to a representative, meaning si Eleazar ang naglapit sa kanilang dalawa sa tulong ng Panginoon. Tayo rin eh. We were introduced to a representative. Sino representative natin? Yung Methodist. Our Methodist belief ang naglapit sa atin at nagbigay sa atin ng kaalaman ng ating Savior na si Jesus Christ. Yun ang sinasabi. Eleazar was the representative. And it came, yung pagtagpuan nila came very timely. And the rest is history, meaning si Isaac became the grandfather of the 12 tribes dahil yung anak niya si Jacob nagkaroon ng anak na 12. Yan ang huwag naging 12 tribes. So si Isaac ang naging grandfather nito. Kaya napakaganda ho ng story nitong love story nitong Isaac and Rebecca. And this chapter reminds us that love should always be maintained in our relationship, lalo na sa ating asawa. Ganun din sa ating Panginoon. Kaya hindi yung puro sa panahon ng COVID, masyado tayong nag-aabala, pataas ng pataas, increase ng increase ang COVID cases. Tapos meron pa tayong Senate hearing about franchise and Congress hearing pala about franchise. Tapos ang mga aprobado ng ating presidente, masyado tayong na sa kaguluhan sa West Philippine Sea, ang paghinakit sa ating Chinese brothers and sisters dahil sila raw ang nanggugulo, sila raw nagkalat ng ganito. So, this verse could parang kalimutan na natin lahat. Let's talk about relationship, ang pag-ibig ng ating kapwa, ng mga ating asawa, pamilya, at kapwa tao rin. No? Ganun din sa ating Panginoon. Parang sinasabi, don't worry, lilipas din ang problema ngayon. Ang pandemic na yan, lilipas, ngunit ang pag-ibig ng Panginoon, kagaya ng pag-ibig na pinakita ni Isaac at Rebecca, hindi sinabi sa Biblia na ganun sila'y talagang nagmahalan. Wala sinabi sa Biblia na meron negative sa relationship nila. Ganun din ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Kahit anong mangyari, nandyan pa rin ang pagmamahal ng Panginoon. Bago ako magpaalam, let's have a short prayer. Lord, we thank you for this wonderful story, very inspirational, about the love story and the experience that you have shared to us. Thank you for this reminder to us, the relationship between Isaac and Rebecca, as well as the faith that Abraham has showed to his family. We thank you for having a family, loving a family, and putting everything, the love that you have gave us to our heart and our mind to maintain it. We thank you. And we say this prayer in Jesus' name. Amen. Magandang umaga sa inyo lahat at God bless you all.